Evan, ano ang mga punto na inilahad ng defense team para masabing nagkaroon ng pag-abuso ang Kamara sa mga nangyaring impeachment proceedings? Monica, iginiit ng defense team na dapat ang pagsasagawa ng impeachment proceedings ay nakaayon sa batas at konstitusyon. Ayon kay Attorney Sheila Sison, walang mga sapat na batayan ang House of Representatives o ang prosekusyon para i-impeach si VP Sara Duterte sa kanyang posisyon. Dumalo ang 15 sa 16 na legal counsel ni Vice President Sara Duterte, maliban kay Attorney Philip Siegfried Fortun sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw. Sa opening statement ng lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison, sinabi nito na tungkulin ng impeachment court na timbangin ang ebidensya at alamin kung sapat ang mga ito upang patunayan ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Bagamat kinikilala ng kampo ni VP Sara na may karapatan ng publiko na maningil ng pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno, pinaalala ni Attorney Sison na hindi dapat kalimutan na si VP Sara ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Kaya anuman umanong pagtatangkang alisin siya sa pwesto ay dapat dumaan sa isang makatarungan at konstitusyonal na proseso. Ginamit ng defense ang naging desisyon ng Supreme Court noong 2025 na nagdeklara na walang bisa ang naunang impeachment proceedings laban kay Duterte dahil sa grave abuse of discretion. Kinuwestiyon din ni Sison ang umano'y mga nangyaring mini-trial ng House Committee on Justice bago naiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kay Sison, mistulang nakabuo na umano ng naratibo laban sa Vice Presidente bago pa man magsimula ang paglilitis. The lead prosecutor in this case described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. Kaugnay naman ang issue ng confidential funds, sinabi ng depensa na ang mga findings ng Commission on Audit ay hindi pa pinal dahil mayroon pang mga natitirang legal remedies si VP Sara. Iginiit din ni Attorney Sison na wala pa umanong hatol na nagsasabing nagkaroon ng maling paggamit ng confidential funds. That nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Monica, sa huli iginiit ng defense team na nasa prosekusyon ang bola para patunayan ang mga aligasyon o mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Attorney Sheila Sison na nananatili ang presumption of innocence sa Vice Presidente. Samantala, pagkatapos naman ng impeachment trial day 1 ay nagpaunlak ng maikling press conference ang spokesperson ng defense team. Ayon kay Attorney Michael Powa, satisfied sila sa nangyaring day 1 ng trial at sinabi nito na i-aabisin niya o sasabihin niya kay Vice President Sara Duterte ang mga naging progreso ng impeachment trial laban dito. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Evan Alvarez.